Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus went into the region of Caesarea Philippi and asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood does not reveal this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Christ. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Few days ago, a mother came asking, "Father, what will I do? My son robbed us, and we sued him, but now I'm thinking of dropping the case. But my lawyer said that we should not drop the case." And I was quiet because I think she was waiting for me to tell her to drop the case. I simply asked the question, "What do you think will happen to your son if you drop the case?" Pag kayo po'y lalapit sa akin, kayo magdadala ng problema, huwag niyong aasahang sasagutin ko ang problema ninyo. Ano po? Marami na akong problema, huwag niyo nang dagdagan. Ano po? Mahalaga yun, pag problema mo, hanapan mo ng sariling solusyon para walang sisihan. Hindi po ba, no? Mamaya kung ano sabihin ko, sabihin niya, kasi sabi ni Father. Hindi po ba, no? Kaya tinanong ko siya, ano po mangyayari kung hindi nyo itutuloy ang demanda? Or, kung nag-iisip siya, pwede niyang itanong, anong mangyayari kung itutuloy niya ang demanda? Hindi po ba, no? But I believe it was not the first time. It was not the first time. Ang pangalawang tanong ko lang sa kanya ay, what will happen to your son when you are no longer around? Kasi baka malakas lang ang loob kasi may nanay siyang nagtatanggol. Hindi po ba, no? Maraming anak na ganun eh. Ha? Porke mayroong sasalo sa problema nila, malakas ang loob nila. Hindi po ba, no? Ha? Yan yung mga pinalaki ninyo na pag ayaw kumain, susuyuin ninyo. Hindi po ba, no? May mga magulang na ganun eh. Anak, kain ka na. Ayaw ko. Sige na. Di ba? Alam nyo, hindi nyo sinusuyo. Never, you never do that. Kung ayaw kumain, huwag pilitin. Pero huwag iiwanan ng pagkain sa lamesa. Pagtapos ng kainan, iligpit para walang babalikan. Hindi po ba? May oras para sa lahat ng bagay. Sapagkat ang oras ay hindi nag-aantay. Listen to that. May oras para sa lahat ng bagay at ang oras ay hindi nag-aantay. Mga minamahal na mga kapatid, pero Father, di ko maintindihan ng aking anak. Anong gusto mo? Ako ang umintindi?
Ikaw nga, nanay, hindi mo maintindihan. Ako pa. Hindi po ba, ano? Parang, tulungan mo ako, Father, intindihan ang anak ko. Well, mga minamahal mga kapatid, ano po ang punto? The second reading reminds us of what? If you cannot understand your own son, and there are times we don't even understand ourselves, how can we really understand the mind of God? That's the first reading all about. If you cannot even understand yourself, how can you understand the mind of God? When we are so limited with our thoughts, with our wisdom, with our vision, and God knows the beginning and the end, He knows better. Can you really understand the first reading in the gospel with the same context when God has given the key to a person? What you close here on earth will be closed in heaven. What you open here will be open in heaven. Can you really understand that? You're lying if you say you understand it. Marami tayong hindi naintindihan. Minsan may nag-post tungkol kay Descartes, isang pilosopo, di ba? Cogito ergo sum. I think, therefore, I am. Naalala niyo siguro yan. Kung hindi niyo naalala, tulog kayo nung college. Hindi po ba, no? I think, therefore, I exist. Anong kinagulat daw ni Descartes? Sabi niya, meron palang hindi nagtiting, nag-iisip, nag-i-exist. Maraming taong hindi nag-iisip. Bakit? Kasi kung tayo nag-iisip at nag-iisip tayo ng gusto, mas kokonti sana ang problema natin. Inuulit ko, kung tayo nag-iisip at nag-iisip tayo ng gusto, mas kokonti ang problema natin. Ang problema natin, mga minamahal na mga kapatid, napakaraming bagay sa mundong ito na hindi natin pinag-iisipan at hinahayaan natin ang ating damdamin na mga ibabaw sa mga bagay na ginagawa natin. At dahil damdamin ang umiiral, na alam natin na ang damdamin natin ay madaling mawala at pag ikaw ay nakapagbitaw na ng salita, habang buhay na yan sa kalooban ng iyong pinagsalitaan. Anong sabi nila? You keep your temper because if you're able to say some mean words while you are angry, and it will be too late to realize that when your anger are gone, the words you have said will remain. Nasabi mo na eh. Nasabi mo na. Hindi po ba? Kaya nga bago ka magsalita, isipin mo muna. Kung itong sasabihin mo, tama ba ito? Kung itong sasabihin mo, totoo ba? Kung itong sasabihin mo, makabubuti ba? Sino ba ang pinipili ng Diyos? Yung matatalino ba? Hindi. Pinipili ba ng Diyos lahat ng malalakas? Hindi. Pinipili ba ng Diyos pogi lang? Hindi rin. Kasi wala na daw popogi pa kay Solomon. So namimili din siya ng pogi. Di po ba, no? Sa madalit sabi, hindi pinipili ng Diyos ang mga tanyag sa mundong ito. Sino ang pinipili ng Diyos? Yung mga taong may mabuting kalooban. People with right attitude. Palagi bang tama si Peter? Hindi. Hindi palaging tama si Peter. Marami siyang kagulat-gulat na desisyon. Pero, ang kanyang kalooban ay tama. Kaya nga, sana sa tahanan natin, tinuturuan natin ang mga bata
At patuloy natin pinapaalalahanan ng ating mga sarili na piliin kung ano ang tama. Late na. Nalaman ng nanay, late na pag sinisigawan pala niya ang kanyang mister sa harapan ng kanyang mga anak, binabawasan ang paggalang ng kanyang mga anak sa kanya. Late. She realized that everything she ran against her husband, it is the children loses respect on her, not on their fathers. Kasi feeling natin, pag nagbubunga nga tayo, tama tayo. Hindi. Hindi lahat ng nagbubunga nga, tama. Mga minamahal na mga kapatid, magandang pagtuunan ito sapagkat pagkamisan, kung hindi man madalas, sa pang-araw-araw nating ginagawa, marami sa ating ginagawa, parang kabuti lamang, silakbo lang ng damdamin. Silakbo lang ng damdamin. Minsan ang bite-bite natin, minsan sungit-sungit natin, di ba Kahit sa loob ng simbahan, di ba? Ang bite-bite, maya-maya, masungit. Alam naman natin, minsan homily ko na ito. Ano po? Pagsabi ng mister, Father, di ko maintindihan ang misis ko. Tinatanong ko, ilang taon na ang misis mo? 45. Sabi ko, baka may regla. Di ba? Totoo naman, di ba? Hindi maintindihan mga lalaki, mga babaeng may regla. Di ba? Kasi, nagbabago ang inyong kalooban pag may regla kayo eh. Di ba? Pero ganun din yung mga babae, Father, di ko maintindihan ang mister ko. Ilan taon na? 45. Baka may regla. Di ba? Ano ibig ko sabihin? Marami na sa atin ang hindi nag-iisip. Hari nawa ang ating pagsisimba, hinihikayat natin ating kalooban na mag-isip. Pero kahit kailan hindi ka pwede mag-isip kung hindi ka marunong manahimik. Hello? Kahit kailan hindi ka pwedeng mag-isip kung hindi ka marunong manahimik. Tumahimik ka muna. Tumahimik ka muna. Sabi ko nga, pag ako'y nagkakasal, pag hindi mo gusto ang ginagawa ng iyong asawa, huwag kang magwawala sa publiko. Tingnan mo lang siya. Ngitian mo lang siya. Gandahan mo ang ngiti para mapansin ka niya. Di ba, ano? At hindi siya nagbabago, huminga ka lang ng malalim. At ngiti pa rin. Sabi niya, Father, parang di ko kaya. Kaya mo yan. Hingang malalim. At sabihin mo, mamaya ka. Di ba? Huwag sa publiko. Huwag sa publiko. Sapagkat walang idudulot na mabuti ito. Hindi natin maintindihan lahat ng bagay. Hindi natin maintindihan. Sadyang mahiwaga ang buhay. Kailangan lang ng may kababaang loob. Ni ang sarili ko nga, di ko maintindihan minsan eh. Kaya kailangan mong tanggapin na ang iyong anak minsan di mo maintindihan. Na ang iyong asawa di mo maintindihan. Na ang iyong magulang di mo maintindihan. Kaya nga, kung ang tao ay hindi mo maintindihan, ang Diyos pa kaya? At dahil hindi mo maintindihan ng Diyos, ano ang hamon ng Diyos? Pwede ka bang magtiwala sa Diyos kahit hindi mo naintindihan?
Yun ang tanong sa araw na ito. Pwede ka bang magtiwala sa Diyos kahit hindi mo naintindihan? Mga minamahal na mga kapatid, yun ang hamon ng pananampalataya. Kaya nga ang tawag natin, may pagtaya, pananampalataya. Tumataya ako kahit hindi ko maintindihan dahil alam ko na ang aking Diyos ay hindi nagsisinungaling, hindi nagkakamali, hindi pabago-bago, at higit sa lahat, wala na ako, Diyos pa rin siya. Ang hamon sa araw na ito, magtitiwala ka ba sa isang Diyos na kahit hindi mo naintindihan? And that is the grace we would like to ask from the Lord tonight. Lord, marami akong hindi naintindihan, pero nagtitiwala ako na hindi mo ako pababayaan. Sabi ng isang may cancer, lumapit, nagpa-pray over, sabi niya, Father, hindi ko maintindihan bakit ako may cancer. Of course, alam niyo ang sasabihin ko, hindi ko rin maintindihan. Pero pag hindi ba naintindihan, susuko ako? Hindi. Pinaliwanag ko sa kanya, malungkot ka dahil may cancer ka, dahil iniisip mo, mamamatay ka na. Tama po ba? Kaya ka natatakot na ikaw ay may cancer dahil alam mong mamamatay ka. Ano lang ang sabi ko sa kanya? Lahat ba ng namatay may cancer? Hindi. Maraming walang sakit namatay. Inuulit ko. Natural na ikaw ay matakot dahil ikaw ay may cancer. At alam mo, ikamamatay mo ang iyong cancer. Pero alam mo rin ang katotohanan na may mga taong walang karamdaman, patay na. Bakit? Bahagi yan ng hiwaga. Ang hinihingi ng Diyos ay tiwala. Tiwala. Sabi ko nga sa kanya, alam mo po, last year, ang ganda ng blood test ko, ang ganda ng medical exam ko, sabi ng doktor, ang healthy ko. After 3 weeks, na-stroke ako. Kaya biro ko sa doktor, di na ako naniniwala sa blood test. You cannot really trust. Why? Because there are a lot of things we do not understand. Today, we are simply invited to trust God. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang problema mo, nanay, ano man ang pagkatakot mo, kuya, ang paalala lang ng Diyos ngayon ay, pwede ka ba magtiwala kahit hindi mo naintindihan? Amen. Sabi ng isang binata, Father, i-pray over mo naman ako kasi ang dami kong iniisip. Ang sabi ko kagad sa kanya, maganda yung nag-iisip. Mas mahirap yung hindi na nag-iisip. Pero Father, naguguluhan ako. Ano po? Sabi ko sa kanya, magkaiba yung maraming iniisip at maraming inaalala. Magkaiba yun. Ano po? To think is not bad, but to worry is the problem. Worry about what? That's the biggest question. To worry about what? On the things you do not understand? Why worry about things you do not understand? My dear friends, trust in the Lord because God is always good.
Ano po? Kung hindi ka pinabayaan ng Diyos noon, pababayaan ka pa ba ng Diyos ngayon? Hindi. Magtiwala ka kahit hindi mo naintindihan. Let us all rise. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go now in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.